ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlon aton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi.
Updiak niyo bumiyahe, ngan i-navigate ang ups and downs ang kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo, nga dala perme na mamati ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth ngan resilience. Dinhila sa Cope with Me. Aton oras, 9 minutos sa naglabay sa 3:00. Hello beautiful souls and welcome back sa Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonat Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulop sa iyong tanan, maupay nga Lunes sa nga tanan nga namamati sa aton yun sa radyo, ngan mga namamati og naghihiling sa aton Facebook Live at Radyo Pilipinas Kalbayog. Ngan sa aton YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog. By the way, ayaw ka mo pag-alang, ayaw ka mo paliyaluya, pag-subscribe ngan pagiling sa amon mga episodes sa amon YouTube channel. Once again, ngaran Radyo Pilipinas Kalbayog. Anyway, adi na kitaliwat sa bag-o nga simana nga aton pag-erestoryahay dide sa aton programa Tikang 3 hangtod 4, diba? Kadalilasan panahon, ika-18 na sa Agosto, diri mag-iiha, pero nala, kaadlaw, 2 weeks nala, more or less, aton paghulaton nga, magawas na si Jose Marichan, diba? Excited na ba ka mo makapamati sa mga Christmas songs, diba? Sa akon, actually, TikTok na mo na nagkakagawas. Mga Christmas na mga TikTok videos na nagkakagawas kay I'm a Christmas lover. Oo. So actually na dahil na nagawas akong algorithm mga kaparehas ko nga excited magpasko, diba? Anyway, antes kita humadto sa Pasko, kadianay kita sa aton mga cope with me habits nga sigurado ka makaka-relax sa aton nga tanan. Especially nga busy an aton Lunes, diba? Mao, ipiyong ang iyong mga mata, i-relax ang iyong pinsarangan an iyong kasing-kasing sa pagpamati sa aton meditation sa aton 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga
at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hanging pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, adon aton 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, aton naman sudlon an aton kalugaringon. Pakainan naton aton kalugaringon, tara mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan na nga kulop. An aton journaling prompt, an aton pakiana, what is something you've never dared to ask? Otrohon ko, what is something you've never dared to ask? So, anining aton journaling prompt, ginimbitahan kita nga mamalandong sa ton mga unspoken questions, nga adi sa sulod san aton kalugaringon. So, kay kun iyo babatonon, anining aton pakiana, what is something you've never dared to ask? Imo gini-explore and boundaries san imo curiosity, vulnerability, and fear, o kahadlok. So maybe, siguro, may ada ka mo mga pakiana, diba? Nga kundi di rin niyo na-voiced out, o di rin niyo napapakiana, kay siguro nahadlok ka mo nga ma-reject, o nahadlok ka mo nga ma-judge, or maybe di rin niyo napapakiana because nahadlok liwat ka mo san baton, san sana nga iyo pakiana. So, posible, an ini nga question, that you've never dared to ask, diba? Wari mo talaga siya ginpakiana. It could be directed, pakiana ini para sa usa nga tawo, nga, for example, siguro, an question about pangaro kasayuran sa nga sitwasyon, o kamatuuran, or it could also be a question para sa imo kalugaringon, diba? Kami mga pakiana gihapon kita nga directed sa aton kalugaringon mismo, So siguro imo pakiana about sa imo kalugaringon, about an imo mga ginuungara sa imo kinabuhi, an imo identity, o an imo past, nga kundiin siguro ginlilikyan mo because nahadlok ka mo, san baton, imo magiging baton sa don nga pakiana, or maybe ginlilikyan liwat niyo because it is really just overwhelming you, nga kundiin overwhelming in a way because kay kadako, nga energy and gin request sini, or gin kukuha sini nga para la maka-explore ngan makabaton san pakiana, and because it really takes a lot of vulnerability liwat sa imo kalugaringon. So ini nga aton journaling prompt, nakakabulig ini talaga nga ma-uncover naton an ini nga aton mga uncertainties, diba? Aton mga doubts, hidden desires and truths nga kundiin siguro aton gin babaliwara, gin sa silence naton. So pinaagi san pagsurat san sana mga questions, pwede man pakiana gudla aniyo baton san sini nga aton pakiana, diba? Nga kundiin
iton makabulig iton para mahatagan na finally boses sa naton mga unasked nga mga pakiana, and maybe makakabulig ini para maintindihan naton kung ano ba ang nag-hold back sa aton. Kay sometimes, diba, or most of the times, I think nga very act sa pagngaran la sa ton mga unspoken nga mga butang o pakiana, nakakabulig iton nga makahatag sa aton sa kasayuran nga nakakabulig iton nga makahatag sa aton sa courage to seek the answer one day, diba? Kanina kasi before mag-program ginhilingan ko Otron trailers and 3 Idiots, kinanamduman ko la siya. Tapos nasiring diba nga to si Rancho sa mga Antigos and 3 Idiots nga all is well. Tapos siring pakiana nga makakabaton ba ko and all is well. Sering si Rancho nga dire, pero nakahatagan ka sa na courage strength to go forward. So bagan-sugad sinigihapon the very act of naming those unspoken questions or those unnamed things nakakabulig sa imo. Maybe you will not find an answer, pero nakakabulig nga mahatagan ka courage to seek the answer one day. So pinaagi again san pagbaton san siningaton journaling prompt, nakakabulig ini para ma-acknowledge nato na niton mga unspoken questions ngan nakakabulig iton nga maging aware kita nga kundiin asya iton anaton magiging first step pakadto sa healing ngan deeper self-understanding sa aton inner psyche. Aton oras 20 minutos sa naglabay sa alas 3, otrohon ko anaton journaling prompt an pakiana, what is something you've never dared to ask? Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipira ng mga pahibaro. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Aton oras, 22 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Copo with me dinhila sa aton estasyon 882 kHz sa DYOG Radio Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa paghayana, sa pagpadayon sa aton pagharampangan yan ang kulop, aton pagharampangan paanano pagharampangan naton kung paanano nga kita makasurvive sa longest work days. Iton ba nga mga adlaw nga kundiin bagan feeling naton diri nadalagan an oras feeling naton kaya iha mag alas 5 kaya iha matapos sa naton trabaho, diba? And for sure naka-experience siya na kita nga tanan siniya mapa work
working individual man, nagtatrabaho ka man o estudyante ka man, naka-experience na good kit sini nga kundin baga talagaan kaya iha san oras, diba? Bagan diri nalakat an oras. So, asya ito nga kundin, sige kita sa aton orasan kay kun time na ba, kagawas na ba para sa mga estudyante, or pag-clock out na ba para sa mga empleyado, Ngan, it is a common experience nga kundiin, we wish nga the time would go faster, diba? Especially kay kung ato kita sa nga sitwasyon nga kundiin medyo diri maupay o unpleasant situation. So of course, 'di ba? Karag naton nga matapos na lan adlaw, maybe diri unpleasant pero ito ba nga monotonous bagan waray man exciting nga nahihinabo paprehas lan imo ginihimo so medyo very masyado na nga sa routine again monotonous na so bagan mao nga kaiha san oras. So paano ba maka-survive san nga mga days how to survive longest work days asya ini an aton sentro san aton topiko yan na nga kulopan So una adi akong tip nga maihahatag sa iyo paano maka-survive tanan maka-survive san longest work day especially nga Monday, diba? Pag Monday medyo bagan kaihasan oras kay damo kasi ang trabahoon, diba? So una is para maka-survive kita san sini nga mga adlaw nga bagandere nalakat an oras. Una aton undangan an sige pagkinita sa aton orasan o sa aton wristwatch, diba? So likyan naton nga kung pwede maundang ito nato para kita para check la san oras diba nag-check pala kita san oras at 3:03 so pagka 3:04 nag-check na liwat kita san oras every second and aton pag-check san oras kung nag-alas 5 na ba, diba? Kasi siring sa naton mga professionals mental health professionals particularly si Dr. Sarah Bishop nga kundiin ini nga aton pag kinita san orasan constantly iton naka-apekto ngayon negatively nakaka-apekto iton san aton well-being nga nakakapahitaas iton san aton stress nga san aton anxiety. So kay niya explanation because baga nagiging impatient kita nga nagiging restless na kita and so diri kita nakaka-engage fully san aton ginhimo or sa nato na present moment. And usually pag dire kasi kita immersed sa present moment, we are always looking sa future, diba? Nakaka-stress talaga siya nga nakaka-cause siya sa anxiety, diba? Nga obserba rin laan yung kalugarin yun, diba? Pag sige ka mo kita sa orasan talaga nga baga naging impatient kita, diba? Bakit madali pagod kita malangot okay impatient na, diba? So diba just observe, pag kita mo, kaihaman, alas 1 minute pala naglabay, bagang kaihaman sa oras, diba? So, una ito nga antidote, for us to survive longest work days. Likyan naton ang magkinita sa orasan, sige-sige nga pagkinita sa orasan. Panduha, maghimo kita ko sa predictable nga routine. Oo, ito nga mapipredict na naton. So, kasi diba, kay ko, nanda kita sa trabaho, usually, sometimes, we juggle work at the same time. So, mga multitasker kita, diba? Ganito, anda na nakaka-stress iton siya kasi an aton brain bagan, there is no time for it to rest, diba? Kasi, sarabay, diba? Imagine simultaneous an imo ginihimo. So imagine na nalang imo computer kung kanamo damo nga tabs, diba nga naka-open sa imo browser, danay naglalag na iton siya. Kasi sobrang nga kadamo nga gin per process. So baga na siya natin natin brain when we multitask. So siring si Dr. Bishop nga posible ko maupay nga ideya nga maghimo kita sa regular nga mga predictable nga routine, especially nga pwede naton iton mahimo or masubay sa mga adlaw nga bagan maiha
an oras. Kasi ano yung explanation kay kung may dakatasan regular nga routines, pwede kita nga mag-autopilot na dayon So diri kita masabot na tapos na ngayon naton ang trabaho naton tapos na naton ang usa nga task kadto nakatliwat sa usa nga task and diri naton gud masyado nga nanonotice, especially kay kung diri liwat kita sige kita sa aton orasan, dire nato napapansin nga naglabay na ngayon ang oras nga. Uy, alas 5 na ngayon, di ba? Time to clock out na, or para sa mga estudyante o tapos na ngayon ang iyo pag-eskwela. Pantulo is to achieve a flow. So, ano ba ini nga flow? So, ang flow, as a definition sa psychology, it is when kay kun ikaw fully immersed ka or immersed ka sa imo aktibidad. So, ini nga pag-achieve sa flow, of course, easier said than done ini. Especially, sa niya na nga aton moderno nga panahon, nga kundi inda mo distractions, nga ang aton brain masyado na piprito sa mga short dopamine videos, So, medyo makuri maka-achieve sa flow kasi kay kung ma-achieve mo ang flow, kinahanglan nga immersed ka talaga. And when you are distracted, makuri talaga nga ma-achieve an iton nga flow. Pero, kay kung kaya, try to work on it, try to work sa mga butang nga imo na i-enjoy, diba? So, sa imo trabaho, for sure, may ada mga parts sa imo trabaho nga na-enjoy mo, diba? So, try to do that, anay, para ma-achieve mo ang flow, And also, kung imo itong ginihimo, try liwat nga malikyan ang distractions to a minimum. So, kung kaya, diri magpara-check sa cellphone, sa World Wide Web, social media, mas maupay para mas malaksi nga maka-achieve sa flow. Pantulo, nga tip is upat na ngayon nga tip is to break time down into blocks. So bagan mag time block ka o block the time, diba? So for example, kung may dakay himuon, try nga usalan imo himo sigun ta sa usa ka oras or 30 minutes pag batonla sa mga pending nga mga emails anay. Tus sunod nga oras para na san paghimo sa nimo report Tus ini nga oras para la san imo pag-rest kung ano pan imo mga buruhaton. Ngan ito na siya nang gina-recommend ni Dr. Bishop because you are breaking down your tasks into smaller steps nga kundiin dire siya masyado nga overwhelming ngan kay kun you break it down into smaller tasks, mas nakaka-achieve ka sa sense of accomplishment nga kundi nakakabulig iton nga ma-achieve mo liwat ano flow. Panlima is to split your least pleasant tasks. So kay kun may da ka mo mga medyo diri na upayan try to split it into smaller tasks, diba? So for example ato considering siguro emails, bagan medyo diri ka mo na ayon sa emails kay medyo boring pag-answer sa mga emails. So try to break it into smaller tasks. So for example, okay, sa sini nga oras 5 laan nga emails. So pagkasunod naman na oras after siguro 2 hours ma-answer ka na laliwat 5 na emails, diba? So dire siya masyado overwhelming and dire siya masyado monotonous nga actually mo para himuon nga kundiin maboboard ka kay nandire ka nga ni sansa na nga task panunom na ba? Oh yes, panunom na. So i-engage mo kalugaringon sa mga engrossing nga mga activities, diba? Ito nga mga naayon ka nga mga activities, ngan try to do that kay kun ada ka sa time nga kundiin you are most productive or creative So for example, kay kun most productive ka sa aga, so pwede mo iton himuon nga mga engrossing nga mga tasks. Tapos medyo dire didto na sa later parts sa imo time nga kundiin medyo dire ka na gud masyado productive or creative. Usa pa nga pwede naton mahimo to survive longest work days is pagiging mindful pag-practice and mindfulness nga
present moment awareness. So ini permigod nato ni ginhimo because of our 3-minute mindful breathing. Ngan mao nga gin-incorporate ko siya sa aton programa because kadamo-damo nga mga mental health professionals nga talaga nagpapadusongan ira nakikita sa era mga research good effects sa mindfulness because nakakabulig iton nga ma-alter ang imo perception sa oras, diba? Nga kundiin nakaka-cultivate ka nga diri ka masyado nagiging judgmental and nakaka-cultivate iton nga ma-engrossed ma-immersed ka sa present moment. And lastly, pwede naton magamit ang mga productivity tools o techniques sa mga times nga bagan maihaan oras. So like for example, ini Pomodoro technique actually aton ini napagharampangan sa ton previous years I think 2023 tayo ini napagharampangan if I remember it correctly. Ang Pomodoro technique iton nga 25 minutes maghihimo ka sa imo trabaho, ngan 5 minutes mauntang ka magre-rest ka. So for 25 minutes trabaho lahan tapos pag time mag-alarm ka sa imo orasan or imo alarm clock, after 25 minutes 5 minutes dire ka magtatrabaho talaga, that is for leisure lang for rest time whatever kung ano imong himuon. And then after 5 minutes another 25 minutes na liwat pagtrabaho. So nakaka-create liwat siya routine ngan I think makakabulig ni to achieve a flow. Ngan ini akong ginihimo actually Pomodoro technique, and it is very for me very effective iton siya kay nakakabulig iton nga maka-focus ka talaga sa imo ginihimo kaya tigo ka na okay 25 minutes just working, 5 minutes magiling YouTube, ako ito na akong ginihimo. So keep in mind nga ini nga mga technique, of course it will not work for everyone, diba? Diri man kita one size fits all. So depende sa imo, but hopefully makabuli ka ton pipera nga mga tips for you to survive longest work days for you to survive this manic Monday So some techniques are better for you, some are not. Maybe an iba waray did but it is up to you, of course what works best for you. Again, there ini one size fits all, but hopefully nakabulig sa iyo nga magkamay na kamo ideya how to navigate times nga kundiin bagan kaya iha good san oras, and maybe all survive longest work days naton Anyway, aton oras 25 minutos ang naglabay. Nagpapabili na lahat sa 4:00. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos sa pipera nga mga pahinomdom. Pagdating sa kalusugan, kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga
pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Aton oras, 23 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4. Kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress only here at 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana, mag-good vibes kita san pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga good news, Department of Budget and Management na suporta sa live streaming sa budget deliberations para sa transparency. Ginpahayag sa Department of Budget and Management o DBM nga nasuporta sa rason proposal nga i-live stream ang nga tanan nga congressional budget deliberations basi mas maging transparent ngan mas makaupod ang publiko sa pagbantay sa pondo sa nasud. Sa usa nga convention sa Lucena City, ginhatagan doon ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang importansya sa kooperasyon sa ehekutibo ngan lehislatura agud ang 2026 General Appropriations Act na uyon sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Dugang paniya pinaagi sa live streaming mas magiging klaro ngan mas aktibo ang partisipasyon sa mga Pilipino sa pagmonitor sa national budget. Ang 2026 NEP nga gintransmit na sa DBM sa Senado ngan Kongreso naglalakip sa 6.793 trillion pesos nga pondo, 7.4% nga mas hitaas kumpara sa 2025 budget nga kundiin prioridad ang edukasyon, public works ngan health. Dugang panaton nga maupay nga balita, Digital Senior Citizen ID ginlansar kaparte sa eGov.ph app. Parumal nga ginlansar sa gobyerno ang Digital National Senior Citizen ID o NCSID nga naka-integrate sa eGov.ph app nga ginlalauman magpapahimulo sa sobra 12 milyon nga senior citizens sa bugos nga Pilipinas. Gindumara ang paglansar sa National Commission of Senior Citizens kaupod ang Department of Information and Communications Technology sa Manila Hotel. Sumalakan NCSC Chairperson Mary Jean Lorache ang digital ID diri la simple nga ID kundi simbolo nga diri ginpapabayan ang mga senior citizen ngan mas madali na ang pag-access sa serbisyo sa gobyerno. Ginpasabot ni DICT Secretary Henry Aguda nga otomatiko nga makikita sa eGov.ph app ang digital senior citizen ID sa mga nakarehistro sa National ID System pagabot nera sa edad sa 60. Mayada gihapon igdudumara nga information campaign ngan digital literacy training base masuportahan ang mga lolo ngan lola sa paggamit sa application samtang ginpapatuman sa DICT ang pagpapakusog sa internet connectivity labi na sa mga tayaw nga lugar. Iginpahayag sa NCSC nga pinaagi sini nga digital ID nagpapakita ang gobyerno sa kaupayan ngan inklusibo ngan diri nagbibilin san bisan usa bisan pera pa ang edad. Dugang panaton nga maupay nga balita, DepEd Heroes Program ginahatagan pasidungog ang mga parag serbisyo sa edukasyon. Diri la mga magturutdo kundi upod na gihapon ang mga kaganak ngan volunteers ang ginpupuydan sa Department of Education o DepEd pinaagi sa
o nga programa nga DepEd Heroes. Sa paglansar san programa, ginpakita ang inspirasyon tikang Candea Gava Sulayaw o Mami Dia nga bisan sa ilarom lasan puno san mangga, iya gintututduan ang kabataan nga determinado mag-aram bisan waray classroom. Gin-highlight gihapon ang inobatibo nga pitad ni Maria Lourdes Rola san Caloocan High School nga pinaagi sa niya mga proyekto nga Let It Grow ngan alab, direkta nga nahatagan san suporta ang mga estudyante nga kulang sa ekipahes ngan pansuporta. Sumala san DepEd ang programa nagbabalyo san tradisyonal nga pasidungog sa magturutdo ngadto sa mas hilawig nga pagkilala sa nga tanan nga aktor nga nagpapadayon magbag-o san kinabuhi pinaagi san edukasyon. Dugang pa nga good news, Department of Human Settlements and Urban Development harani na makag-zero backlog sa regulatory ngan Homeowners Association cases. Ginsumat sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD nga harani na sira makag-zero backlog sa regulatory ngan Homeowners Association cases pinaagi sa Zero Backlog Program. Sumalakan DHSUD Undersecretary Sharon Faith Pakis tikang tuig 2020 tubtob Hunyo 2025 umabot sa sobra 3,000 ang backlog nga kaso. Pero tikang san Mayo san lumingkod si Secretary Jose Ramon Aliling naghuamubo na ini ngadto sa 600. Target sa ahensya nga matapos ang nga tanan pag-abot sa Agosto 25. Iya gindugangan programa ginpapadangat sa 13 regional offices ngan ginmamonitor pinaagi sa digital tracking system basi mas paspas ang proseso ngan malikyan ang halaba nga legal proceedings. Ginpahayag pa sa DHSUD nga pinaagi sa sining inisyatiba mapupugngan ang pagka-agitated sa mga tawo ngan masusugpo ang posibilidad sa korupsyon. Para sa aton katapusan nga nahibilingan nga good news yan ang akolop sa Lunes, 53 nga Pinoy nakakarawat sa Erasmus Plus Scholarship sa European Union. Nakakarawat sa prestiyoso nga Erasmus Plus Scholarship tikang sa European Union o EU ang 53 nga Pilipino nga magpapadayon sa nera masters nga doctorate degrees sa mga magkadrodelain nga universidad sa Europa. Basar sa EU delegation sa Manila, mabiyahe ang mga scholars ngadto sa mga magkadrodelain nga parte sa Europe sa masunod nga mga semana. Sa send-off ceremony, ginaghat ni EU Charge d'Affaires Frederick Grillet ang mga estudyante nga maging ambassadors of goodwill nga magpapakusog sa EU-Philippines partnership. Ang Erasmus Plus nagahatag sa oportunidad nga makag-aram ang mga estudyante sa duha o sobra pa nga EU member states nga nagtutugot sa era makapahimulos sa mas hilawig nga eksperyensya nga akademiko ngan kultural. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga mga good news. Aton oras 45 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from
from bats na tumalun sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me din nila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya may dakatasan announcements sa aton siyahan nga announcement matikang ini sa gobyerno lokal sa Gandara panahon na liwat nga kilalanon sa mga taga Gandara an mga natatangi nga mga Gandarenyo nga nagahatag san inspirasyon nga pasidungog sa bungto san Gandara mao nga proudly nga ginpahayag sa gobyerno lokal sa Gandara and pagtawag call for nominations para sa Susbaranan Outstanding Gandarenyos 2025 nga kundiin usay nga programa nga nagkikilala para sa mga Gandarenyo nga nagpapakita sa excellence, integridad ngan pagserbe sa mga magkadurdirlain nga larang ngan ini lain sa pagpasinungog o sa liwat ini nga pagkilala para sa mga tao, mga Gandarenyo nga may adasan kusog nga maghimo sa pagbabag-o nga manindugan sa sakto ngan mag-ambag sa kabubuwason sa bungto pinaagi sa era serbisyo. So ade an pwede niyo manominate mga sectors of recognition, pwede niyo manominate nga mga exemplary Gandarenyos sa sini nga mga kategorya. Una, business and entrepreneurship, agriculture and fisheries, public service and governance, health and allied services, education, faith-based and religious leadership, culture, arts and heritage, solo parent, sports and youth development. Para naman sa criteria for judging nominations, i-evaluate basar sa mga masunod
excellence in field 30%, impact and contribution 30%, integrity and good character 20%, service to the community 20%. Para naman sa kwalifikasyon, kinahanglan nga gandarenyo by birth or origin, nagpakita sa outstanding achievement sa era field nga kilala nga may adasan good moral character and integrity. So makukuha nga awards and recognition, plaque of recognition para sa top 3 finalists per category, nga plaque of excellence for the outstanding gandarenyo sa kada kategorya. Adi ang mga importante nga mga petsa para sa doon karoy mag-nominate. Nomination deadline sa Setyembre 1, 2025, Monday ining adlaw. Judging period tikang September 11 to 12, 2025, nga awarding ceremony September 27, 2025. Ang mga requirements, kinahanglan niyo mag-submit sa accomplished nomination form. Kuha na lang mo sa gobyerno lokal sa Gandara, curriculum vitae o profile sa nominee, recent 2x2 photo, certifications and good moral character, nga mga iba pa nga mga So, importante nga mga supporting documents sugad sa awards, citations, pagpamatuod sa exemplary work ng mga pictures. So, nomination forms available sa Mayor's Office, sa Municipal Tourism Office. Pwede niyo tawagan at 0926-019-5898 o pwede liwat ka mo mag-email kan jan.tan@nwsu.edu.ph. Announcement tigang naman sa Department of Education o DepEd, pwede nang may report ang mga kaso sa panaabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, pwede ninyo tawagan ang nila telephone number at 0286321372. Pwede dawat ka mo tumawag sa era mobile o cellphone number at 0945-175-9777. Utrohon ko, 0945-175-9777. Pwede lawat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede lawat ka mo bumisita sa era official Facebook page at DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay haranin naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, baldeng, and drum, alulod, lusa tuna o sa kalsada, vase, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede iton maging panimalay san kete-kete ngan lamok nga nagdadarasan dengue. Maunin nga alas 4, pamilingon naton iton nga ipanlabog nga mga posible nga maging breeding sites ngan para sa doon mga may adasan baldeng and drum nga waray takop, alayon nala pagbutang pag-provide san takop sa niyo mga baldeng and drum para diriton maging breeding site o panimalay san kete-kete ngan lamok. Ngan of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ayaw liwat syempre naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon. Magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para direk kita makagat sa lamok. Once again, yan nga alas 4, samtang namamati kita sa billboard, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos sa aton Monday edition sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4, tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update, ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Aton oras 3:56, salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio.
Kaupod niyo permi sa Journey Code Live. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asya iniyan mga balita yan na nga oras. Peer Education Training gindumara para sa pagpakusog san kamalayan san mga kabataan sa Calbayog. Ikatulong nga quarterly meeting san Santa Margarita Municipal Advisory Committee nagin Manilampuson. Ngan 24 nga pamilya sa bungtos san Katarman nga maigo sa dredging project nakaplastar na ang pagbalhin sa bulan san Setyembre. Detalye sa siningang mga balita pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas report. Igindumara kasan Kolop Agosto 16 sa Bay Park Hotel ang Peer Education Training on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights nga nagtutuyo nga hatagan san saktong kinadman og kasanayan ang mga kabataan sa Calbayog agon maging epektibo nga peer educator sa era mga komunidad. Ginpangunahan san Calbayog City Health Office, City Youth Development Office, ngan SK Federation san Calbayog, kabulig ang UNICEF ngan DepEd Calbayog Division ug ginfasilitar ang aktibidad sa waray-waray youth advocates. Pinaagi sa interactive sessions ngan value-based learning na papaduso sa mga kabataan ang pagpahitaas sa kamalayan, health behaviors ngan pagbaton sa mga issue sugad sa teenage pregnancy o adolescent well-being sa komunidad. Kaparte ini sa joint program on accelerating the reduction of adolescent pregnancy na ginsusuportahan sa gobyerno provincial San Samar. Pinaagi sa nasabi nga training na papakusog ang papel sa kabataan kumo tagaduso sa positibo nga pagbabago sa sosyedad. Didto naman sa bungtos san Santa Margarita, Samar, nagin Manilampuson ang ikatulong nga quarterly meeting sa Municipal Advisory Committee sa Santa Margarita LGU sa pagpanguna ni Mayor Felix Roma Panganuron. Sa nasabi nga pagkatitirok, gintutukan ang mga programa sugad sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Sustainable Livelihood Program, Zero Hunger Program, nga ng kalahi CIDSS programs. Pinaagi sa konsultasyon na hatagan kay gayunan nga may baruan ang kamutangan sa mga proyekto agud mahatagan dayon sa aksyon ang mga isyu nga ginaatubang sa munisipyo. Ginsiguro liwat durante sa meeting nga ang kada opisina in may aktibo nga partisipasyon basi mas epektibo ang implementasyon sa mga programa para sa kaupayan sa bungto. Samtang update sa dredging project sa munisipyo sa Katarman, nakatalaan nga ma-relocate sa masunod nga bulan sa Setyembre ang 24 nga pamilya sa barangay Ipil-Ipil sa bungtos San Katarman, Northern Samar nga maigo sa dredging project sa Maruyunduyon Creek. Personal nga ginistorya ni Mayor Dayan Rosales ang mga apektado nga residente kaupod si punong barangay Eva Arilio. Kung mahinumduman, maihana nga ginpasabot sa mga residente pinaagi sa public hearing nga ginbuhat sa tunong labay nga tuig ang posibilidad sa relocation. Apisar nga makuri para sa iba nga maihana nakatindog ang panimalay, nagpahayag sira sa pagkaandam nga sumunod tungod sa klaro nga panginahanglan sa proyekto para sa flood control nga seguridad sa komunidad. Sigon kan Mayor Dayan, tungod sa malaksi nga pagbuhat sa proyekto, waray mahatag ang LGU nga tuna para balhinan pero may nakaandam naman nga financial assistance ngan bulig sa paghakot sa materyales o gamit matikang sa era mga panimalay. Pinaagi sini ginsisiguro sa gobyerno lokal nga diri mababayaan ang kada pamilya sa era proseso sa pagbalhin. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Asya, doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone